everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Magbabalik nga ba sila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga, sa February 16, malalaman na natin kung sino ang official candidates dito sa Miss Universe Philippines 2026. At syempre, ang tanong ng lahat, sasali kaya sila? Kasi hanggang ngayon ay hinihintay pa natin. So meron pa tayong almost 1 week na inaabangan para malaman natin kung ito nga bang mga kandidatang to ay mag-join ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sino-sino ba tong mga to? Syempre, isa na sa mga inaabangan natin kasi maaga pa lang nagparamdam na siya pero wala naman siyang announcement na magjo-join nga siya dito sa Miss Universe Philippines. Ito ay wala nang iba kundi si Christy Magcari. Si Christy Magcari dati siyang pambato ng Taguig at ayun nga dahil sa ganda, height, body, at brain na meron siya, beauty, body, and brain, na talaga namang masasabi natin total package na pwede mong dalhin sa Miss Universe, lalo na kung sa Puerto Rico gagawin ang Miss Universe. So inaabangan ng lahat kung siya nga ba ay magiging isa sa mga official candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2026. And syempre excited tayo, di ba? Kaya inaabangan natin siya. Pero hanggang ngayon ay wala pang announcement. So tingnan natin sa next week. Kung sasali siya, parang feeling ko bongga. Pero okay din naman na hindi na. Kasi nga, syempre, sa sobrang dami na nagbabakbakan dito, baka hindi na sila tumuloy, di ba? Kasi nga, isa din sa mga iniisip ko, baka syempre sayang yung laban, hindi tayo sigurado kung may papanalo nga ba nila ang kompetisyon ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero kung sasali siya, alam mo, kung prepared naman siya at alam mo yun yung kanyang puso ay talagang nandoon at pinaghandaan niya to ng bonggang-bongga katulad ng ginawa ni Atisa, di ba? Mananalo naman siya. Bakit hindi? May ganda siya, may height siya. So, let's see. Abangan na lang natin. Baka kasi siguro naisip niya ay maraming kalaban ngayon na pwedeng magwagi at mabaliwala yung laban niya. But sayang, no? So, kasi syempre nagkakaedad na rin si Christy Magcari. So, na-experience natin na lumaban siya nung nakaraan 2024. Nakita naman natin na talagang yung beauty niya, oh my gosh, talagang pasok sa banga. But feeling ko, kung dapat siyang sumali ngayong taon na to, wag niya nang patagalin pa. Kasi syempre nagbabago yung itsura, tapos nagkakaedad. Lalo na kapag dumadating ka na sa age na 30, syempre, di ba, parang the more na nagkakaedad ka, the more na nawawala yung beauty talaga na katulad ng kabataan niya, di ba? But hintayin natin, malay ninyo, biglang sumulpot sa next week. And then, eto, isa din sa mga inaabangan, si Pauline Amelets. Maraming nagsasabi kung si Vina nga daw ay nanalo ng Miss Universe Thailand sa pang-apat na pagkakataon, ay possible din daw na pwede daw mangyari ito dito kay Pauline. Dahil nga si Pauline ay isa na sa mga malakas talaga ngayon. Kumbaga kung ikukumpara noon na wala pa siyang napapatunayan, kumbaga, yes, medyo mahirap. Pero kung ngayon siya sasali, parang palapit na siya sa sa corona. Kung ayun yung tingin ko ha. Kung sasali si Pauline, magandang package to ngayong taon na to dahil alam mo yon, may experience na, so napatunayan niya na talagang malakas siya pagdating sa international stage at kaya niya talagang makipagsabayan. Yung hindi nga siya naganda na nakuha niya mag first runner-up, di lalo na pag nagganda siya. So parang feeling ko, kung magjo-join siya this year, mas madali na sa kanyang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Kumbaga parang ay ibibigay na yan sa kanya 100%.
Ganon. Ganon ako kasigurada. Kasi naman, di ba, pang-apat na. Tapos, Diyos ko, tatanggihan pa nila, nag-first runner-up sa supranational. Kumbaga, may napatunayan na. Ano pa ba ang hinihintay nila para kay Pauline, di ba? So, ang akin, siguro ito na yun yung time niya. Kung sasali siya. Pero hanggang ngayon tahimik pa yung kampo ni Pauline at wala pa tayong naririnig na magjo-join nga siya dito sa Miss Universe Philippines. Pero marami na nag-aabang sa kanya. Tulad nga na sinabi ko, kung sasali siya ngayon, I think mananalo na yan. Di ba? So, ako para sa akin, magaling din naman si Pauline. Kahit naman yung nagsisimula siya, talagang nagustuhan ko na siya at sinubaybayan ko na siya. Lalo na ngayon, nakita na natin yung transformation ni Pauline mula nung nag-first runner-up siya sa Miss Supranational. Nakita natin na parang na-maintain niya na yung kapayatan niya. Tapos, mas parang ano na siya ngayon, yung alam mo yun, yung confident na siya, marunong na siya, kumbaga parang wala na siyang hino-hold back. Kumbaga all out na, di ba? Kaya sabi ko, ay ito na yung perfect time para kay Pauline kung sakaling gusto niyang sumali. Pero syempre, maiintindihan ko din kung ayaw niya na talagang mag-join. Kasi nga, syempre, iniisip ko din na baka, okay, done na siya dahil nga may napatunayan naman na siya. Kung tutuusin, wala na siyang dapat patunayan sa atin kasi na-prove niya na yung sarili niya sa international stage. Kahit sabihin mo pa, first runner-up siya doon, hindi siya nag-title. But she still do the best, her best para sa competition na yun, di ba? And I think good for her. Na pwede na rin na, sige, hindi na ako sasali dyan, di ba? But may mga tagahanga pa rin na talagang hinihintay siya at gusto siyang mag-join dito sa Miss Universe. Di ba? So, yan. Malay natin, pagdating sa Miss Universe, baka mag-Miss Universe siya. So, hindi niya din alam. And then, isa din sa mga hinihintay na magbalik ngayong taon na to, ito nga si Liana Aduana. Itong recently lang, nagpaparamdam siya dahil may pinost siya na she's ready universe. Di ba? So, ibig sabihin na meron siyang plano or meron siyang gusto na, ano bang tawag dito? Gusto niyang sumali. Gusto niyang mag-join. So, ako naman, para sa akin, ay, bongga yan. So, why not? Di ba? Pauline Aliana Aduana is one of the best candidates talaga nung nakaraang taon. At nakita naman natin, body, beauty, and brainy talaga si girl. So, hindi lang talaga nag-align sa kanya yung panahon. But, kung ngayon siya sasali, mas gusto ko siguro na actually, kung hindi siya sasali ngayon, okay sa akin eh. Kasi parang feeling ko, kailangan pa ni Aliana magpahinga muna na parang i-reset niya yung sarili niya tapos bigla siyang babalik. Yung alam mo yung tipong mananahimik muna ako. Kung total bata pa naman kasi si Rihanna. So, tapos biglang, papasok, lalaban, di ba? So, excited ako sa transformation na gusto kong makita sa kanya dahil ang inaabangan ko sa kanya, yung transformation. Kasi, palagay na natin na, magaling naman si Liana, maganda yung pinakita niya noong nakaraang taon. But kailangan kasi, kung magbabalik siya, kailangan niyang i-level up yung sarili niya. Ibig ko sabihin na parang bawasan niya kung ano yung sobra, dagdagan niya kung ano yung kulang. So, yon. And then, beauty, talagang wala naman akong masabi. Isa siya sa mga sweet girl natin na, alam mo yun na parang pwede talaga. Kung sakaling sasali siya ngayon, ito yung rematch nila dalawa ni Nicole Borromeo. Kasi 'di ba, last time sa Binibining Pilipinas sila. So, ganun din si Chelsea Fernandez. So, ako mas gusto ko na magpahinga muna talaga siya. Huwag siyang sumabay. Kasi katulad nga ng sinabi ko, yung kay Chelsea Fernandez nga, nahihirapan din siya eh. Tapos ngayon naman dito kay Nicole, parang mahihirapan din siya. So much better na niya muna, i-set aside niya muna tong pageant na to ngayong taon na to, tapos magbalik siya sa isang taon. Yon ang bongga. Kasi kung sasabay ka sa mga nakalaban mo na, parang feeling ko, natalo ka nga nila. Hindi mo naman kailangan patunayan sa sarili mo na parang no, pag nakalaban ko sila, dito, magkakaalaman. Hindi ganun eh. Ang nakikita ko, kailangan niyang gawin yung
kung ano yung dapat niyang gawin. Kailangan niyang gawin na lumaban siya ng wala yung mga nakalaban niya na. Kasi mas nag-shine siya doon. Oho. And then, ayun. So, yes. Isa siya sa mga inaabangan kong magbalik ngayong taon na to. Magbalik. Hindi ngayong taon na to. Magbalik sa Miss Universe Philippines. Pero hindi yung ngayong taon na to. But naririnig ko nga nasasali uli. So, parang feeling ko, pag sumali siya ngayon, parang wrong timing para sa kanya na mag-join this year. Pero kung ipagpapaliban niya to at magpapahinga siya, so parang feeling ko yung power mas mabubuo at mas makakapag-isip siya, mapaghahandaan ba ng todo-todo. Kaya na ang nakakatakot doon, paano kung nagpahinga siya ngayong taon na to, tapos tama rin na siyang bumalik, di ba? So, may mga candidates kasi gano'n na parang, ay, ayoko na, forgot it na, yung gano'n, di ba? So, parang ayaw na nilang mag-join uli. So, kaya gusto ko na sana kung sakaling sasali siya, make sure na sana willing siyang tumanggap ng mga ibang crown, not only a universe, halimbawa supranational, cosmo, kasi pwede siya doon. Huwag naman sanang gawing Miss Eco. Yes, pwede siya sa Eco kasi urge siya. So, parang may alam siya sa environment. Pero parang mas gusto ko na wag na siya munang mag-Miss Eco. Siguro yun yung dahilan kaya ayaw niyang tumanggap ng ano. Pero siguro pwede naman niyang i-request na ang gusto kong corona ay either na supranational. Kasi kung magsusupranational si Liana Aduana, mananalo to. Tapos kung mag-Miss Cosmo siya, pwede din. Di ba? So, yun. So, parang feeling ko dapat ayun yung choices niya. So, Eco, wag na mag-Eco kasi parang feeling ko galing na siya sa Miss Earth. Tapos parang challenge naman sa another crown, di ba? Na iba yung platform. Yan. So, good luck. Let's see. Kung makikita nga natin si Liana Aduana ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At ayun nga. So, abangan natin si Christy Magcari sa susunod na linggo kung isa nga ba siya sa magiging official at saka si Pauline Amalex. Diba? So, yun silang tatlo. So, abangan natin sila. Meron pang 1 week o starting Monday hanggang sa Sunday. So, may 1 week pa na para malaman natin kung sino nga ba ang magiging official candidates ngayong taon na to. So, I hope na sana ay makapag-desisyon sila ng the best para sa kanila. Di ba? Hindi lang yung dahil gusto ko silang sumali. Gusto ko yung nararamdaman nila na sila ang mananalo ngayong taon na to para hindi masayang yung laban nila. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano ba? Hinihintay nyo ba ang pagbabalik ng tatlong kandidatang pinag-uusapan natin ngayon? At sino sa kanila ang gusto mong bumalik ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman yung chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.